Welcome back again to my YouTube channel. Actually, wala naman ako ituturo sa inyo ngayon. Wala naman ako tutorial. So, diba sa videos ko, kung subscriber kita, more on tutorial talaga yung na-upload ko. Pero ngayon, nakita niyo naman sa title ang aking video for today. Bigla lang akong pagising ko. Kita niyo naman bago ako gising. Bago ako gising, naglagay ako ng pulbo-pulbo para kahit pa paano naman ayos mo yun sa vlog ko, diba? Gising, pero parang gusto ko mag-vlog. Sakto, kakasahod ko lang sa YouTube. Kakasahod ko lang sa YouTube di isang araw. Hindi pa naman dumadating kasi pagkasahod mo kasi aabot pa yun ng mga 3 to 5 business days before dumating dito kasi galing ang babansa. So, bago topic tayo, yung topic natin ngayon is our TTC journey. So, ayun na nga. So, ilang taon na ba kami ng asawa ko? Kami ay nag-start ng relationship namin as mag-BFGF noong 2017. 2017. So, sa 2017 na yun, withdrawal kami and umabot kami ng 6 years. Oo. Ay, di. 5 years, sorry. 5 years before kami kinasal. Noong last year, 2022, December 23. So, sabi nila, di ba, kapag withdrawal daw, may chance pa rin na konting chance na mabubuntis ka. Wait lang. Ha? So, yun. Sorry, tinawag ako ng mama. Pero sa loob ng 5 years na yun, never kami nakabuo. Though, intindihan ko naman kasi withdrawal nga, ganyan. Kaya sabi ko sa isip ko na kahit nung pandemic yung pandemic na yun, halos magkasama kami araw-araw. Hindi lumalabas sa bahay. Wala labas-labas ng bahay, di ba, nung time na yun. Though kasi, syempre, naintindihan ko nga, may withdrawal nga, kaya baka dahil doon, kaya hindi po. At hindi ko naman iniisip dati pipi kasi nga, wala pa sa isip ko talaga. Sa isip ko pa noon, enjoy ko muna yung relationship namin dalawa, ganyan. Sa love ng 5 years na. Hanggang sa last year lang, 2022, ng February. Parang sabi ko before tayo magpakasal, kasi paplano na kami pakasal last year. Sabi ko, before tayo magpakasal, why not, mag-try na tayo. Ganyan. Mag-try na tayong bumuo. Nag-try kami. Umabot ng ilang buwan. Akala ko ganun kadali lang. Siguro sa mga TTC journey na kagaya ko na hirap mag-buntis, makaka-relate talaga sa akin. Nasad lang ako. Seryoso. Excuse me, inuubo ko sa akin. Makaka-relate sa akin kasi kay Lord lang talaga ako nagtitiwala. At kay Lord lang kami lagi magtitiwala na mangyayari din yung time na yun para sa amin. Kasi umabot ng isang buwan, sabi ko, kasi regular naman ako. Regular yung prayer ko, as in buwan-buwan talaga, monthly. Walang palya yung buhay. Walang palya na hindi ako nagkakaroon. At yun nga lang, iba-iba yung cycle ko. Like, may 28, may 29, may 30. Pag sobrang stress ko, pag nadidelay, umaabot ng 35, which is normal pa rin. Kasi hanggang 35 days, diba? Normal pa rin. Hindi ako umaabot ng mga 37, ganun. Wala, hindi ako umaabot ng ganun. Kasi 35 yung pinakamatagal at madalang lang yun sa isang buwan na ganun yung, kasi nangyari lagi pag sobrang stress ako. Basta pag sobrang stress, na-experience ko yung mga ganyan. Kaya sabi ko sa sarili ko na mabilis ako mabuntis kasi sa kamag-anak ko, sa kapatid ko, halos taon-taon buntis yung asawa. Sa isip ko, syempre baka mamaya ako din, buntisin din ako. So, ganun yung basta once na buntis, ganun. Yun yung nasa isip ko nung time na yun. Abot na isang buwan. Wala, sabi ko, baka lang ako, mali lang yung namin, paraan, sabi ko ganun. So, 2, 3, 4, 5, hanggang umabot na ng September. February, September, wala pa din. Ano nangyari ako? Hanggang sa may napanood ako video ni, sino ba itong video na to?
sikat na rin siya na vlogger. Umabot ng 200,000 views. OPK and ovulation chuchu ganon. Pero nga ako dito hanggang ngayon hindi pa rin nauubos. Nawa na lang ako kakatest, wala pa rin. Kung pamilya kayo sa OPK. At kung hindi nyo pa natatry yung OPK, itry nyo baka sakali sa inyo effective. Sa akin kasi hindi. So, nag-peak naman, as in peak talaga, nakikita ko buwan-buwan. 2 buwan siguro kung tuloy-tuloy na consistent nagkaganon OPK. Sabi ko, mabubuntis na ako. Hindi ko ganun. Kasi, OPK na ako Aba mo, wala pa din. Kahit sa peak, kahit yung mismong peak na yun, kahit pagod yung asawa ko, or kahit basta, may time, ginagawan ko talaga ng time. Sabi ko, peak ako ngayon. Alam mo na. Alam mo na yun, di ba? So, ginagawa namin ng paraan yan, basta peak ako. Kahit di nga peak basta yung malapit sa peak ko, or mismong peak din mismo, kung ginagawa namin. Pero wala pa din. Wala. Ako nangyari. Hanggang sa magpapakasal na lang kami. Wala pa din. Isip ko, okay, baka hindi pa ito yung time. Kasi baka mamaya, hindi pa gusto ni Lord na mamuntis. Kasi gusto niya magpakasal muna kami. So, nga, baka gusto ni Lord magpakasal muna kami. Pero, before kami magkasal, noong December 23, December 14 yata. December 14 ba yun? Last year. Basta baka December din, before ikasal namin, nagpa-trans-B ako. Sa trans-B ko, normal. Like, normal uterus, walang PCOS, walang at Jesus name, thank you Lord. Kasi wala akong sakit, wala namang bukol, wala. Sadyang hirap lang talaga magbuntis. Pero, retroverted. So, kung hindi kayo pamilya sa retroverted, ang retroverted guys is, baliktad daw yung uterus. So, dapat ang uterus ng babae is, ganon. Tama ba? Correct me if I'm wrong ganon. Ito yung puwet. Yes, ito yung butt. Ito yung nakaganon yung sa akin. So, parang nakatama siya sa butt. So, parang yung sperm, nasasaya kasi parang napupunta siya sa butt. Parang ganon. Correct me if I'm wrong kung mali man yung sinasabi ko. So, yun yung retroverted. Baliktad siya instead na nakaganon. Kasi ang normal na uterus is antiverted, which is nakaganon daw. Para pumasok siya sa 2 ovary, oo. Ibaliktad. Sabi ko, baka kaya ganun. So, mali. Sabi ko, baka mali yung position namin. Ang position daw sa pag-retroverted is dog style. So, nag-try kami ulit. Yun na yung style namin minsan. Minsan lang kasi minsan talaga nakakatamad. Mag-dog style. Ayoko talaga. Yung ganung position. So, tinatry pa rin namin. Wala pa rin. Sabi ko, kasi ayaw ng asawa ko pa-check up muna kami nagpa-transfil ako kasi parang kasi ako nai-stress ako kakaisip bakit ako hindi makabuo, pero hindi pa kami nagpapa-check up. Gusto ng asawa ko natural talaga na makabuo kami nang walang check up, walang iniinom, pero nainom ako ng folic acid. Yan, ito, ang dami kong, pero madalang nga ako makainom ngayon. Hindi ako consistent, pero dati consistent talaga nung last year, nung hindi ko pa alam na ako yung may problema or hanggang sa na-realize ko na umabot na ng almost 2 years. Ngayon na, last month ba? Oo, last month. Sabi ko, gusto ko na magpa-check up, mahal. Sabi ko sa asawa ko, pa-check up na tayo, pero ikaw muna kasi hindi ka pa ako nakakapag-sperm count. Pumayag naman siya magpa-sperm count at doon namin nalaman siya pala may problema. Nalaman namin na sobrang baba. Yung diagnosis sa kanya ng doktor is azoospermia. Ang azoospermia is no sperm count. Ibig sabihin walang makitang sperm sa kanya. Pero naguguluhan din ako sa resulta ng sperm analysis niya kasi meron siyang sperm count
5,000 lang. Ang normal kasi 60 million siya, di ba? Ang layo, 5,000. From 60 million, nag 5,000 lang yun sa kanya. Tapos, ang nakalagay sa motility, sa lahat, ano ba tawag doon? Motility, ano man yung tawag sa mga, sa test, sa sperm analysis. Puro zero. Walang percent, as in zero talaga. Yung galaw, yung head, lahat zero. Pero yung sperm count niya is 5,000. Kaya naguguluhan ako. Pero yung pero yung nagpa-check up siya sa doctor, ang diagnosis sa kanya is azoospermia. So sa azoospermia na yan, pagkakaalam ko is no sperm. Pero may sperm count siya, which is 5,000 nga. Pero zero lahat nung, siguro ganun talaga yun. Kasi magiging zero talaga. Kasi magiging azoospermia talaga. Kasi puro zero kahit may sperm count siya eh. So, pinaulit siya sa kanya ng doktor. Hindi pa kami after 1 month pa. So, ang 1 month pa niya ay December 4. Ano pa lang ay November 23. Pero may pinapainom siyang food supplement. Ang pinapainom sa kanya is ito. Sa mga TTC, itry nyo rin to. Kung di pa kayo nagpapa-check up, try nyo rin to. Food supplement naman to. Hindi naman to gamot ng mga lalaki. Hindi. Ano to, food supplement to ng mga lalaki, mga vitamins ng lalaki para mas papadami doon ng sperm. So ito, vitamin E, pinapainom sa kanya. Na nga siya eh. 10 na lang natira, 11 pieces na lang pala yung natira sa kanya. Vitamin E. So sa mga hindi pa nagpapa-check up, ito, try nyo to, vitamin E, baka sakali. And Zeman. Ito. Marami daw, may nabasa ko dito na ilang years din silang hindi makabuo na asawa niya. Seaman yung asawa. Seaman yung asawa niya. Tapos, as in ilang years, halos 1 million na tayo nagastos. Tapos, nagpalit lang ng OB. Tapos, yung OB niya, ito yung sinadjust sa kanya. Seaman. Tsaka ibang vitamins. Multivitamins yata. Yung asawa kasi vitamin M, Seaman lang. Nakabuo daw. Ito lang. So, sabi ko baka umepekto to sa asawa ko, and I pray na sana nga. So, yun. Hindi ko pa naman masasabi ngayon na kasi hindi pa naman siya nakakapagpa-test. Part 1 pa lang to guys, may part 2 pa. Yung part 2, sana yun na yung this na, positive na. Papakita ko sa inyo yung journey namin na ano yung tinry namin at paano kami nabuntis, paano nakabuo. At ayun na nga, sa ngayon ito pa lang, inom pala ng vitamin. So may part 2 pa siya guys. Pinento ko lang yung experience namin ngayon. So yun, antabayanan yung next video ko na baka yung part 2 is matagal na namin pangarap. Sana in Jesus' name. Yun talaga yung matagal na namin pinapangarap. And nakakaingit pag may nakikita kayo na mga kaklase mo noon may baby na, tapos kayo wala pa. Mag-isang wedding, sana yun na yung gift sa amin ni Lord. Kasi December 23, 2023 ngayong taon, first wedding anniversary namin. Sana yun na yung wedding anniversary gift sa amin ni Lord. Baby. Diba? By the time is right, the Lord will make it happen. Isaiah 60:22. Doon naman ako naniniwala sa verse na yon. At sa mga titi si Jordan dyan, hindi kayo nag-isa. Sa mga nahirapang magbuntis na hindi alam kung anong dahilan, ayun yung mahirap nga eh. Yun yung mahirap. Yun daw yung mahirap gamutin or sabi ng doktor kasi okay naman yung babae, normal lang, okay din yung lalaki, pero hirap magbuntis. Pero okay, mawala ng pag-asa, hindi kayo nag-iisa, nandito kami lahat ng mga nakaka-experience niyan ng ganyan sa mga hirap magbuntis. And I know hindi sapat yung sasabihin ko na nandito lang kami, kasi
kahit nasabihin ko yun, masakit pa rin talaga. Naintindihan ko yun kasi napapanood ko yan sa video na may nanonood din ako sa YouTube, mga ganyan na sasabihin nila, andito lang sila kasi na-experience din nila yan, dasal lang. Andun pa rin yung parang masakit pa rin kasi nga, hirap ka nga magbuntis. Pero yun na, wag lang tayo talaga mawala ng pag-asa. Kaya natin ito, laban na. So yun, yung part 2 ko, abangan nyo. Sana sa next video nandyan pa rin kayo. Bye! Thank you sa paranood.